Wadyado po si Jokjok Volante sa kanyang biyahe mula Amerika hanggang dito sa Pilipinas. Pero hindi po siya nakaposas tulad ng inaasahan ng ilan. Nakasabay ni Volante sa biyahe ang news producer natin, kapuso natin si Sandra Aguinaldo ng GMA News. Narito po ang kanyang report. Mula sa Chicago, Illinois, nag-aeroplano si Jocelyn Jokjok Volante patungong Detroit, Michigan para sumakay sa Northwest Flight 71 na magdadala sa kanya sa Pilipinas. Karamihan sa mga pasahero, mga Pilipino. Pero matagumpay na naipuslit ng mga U.S. Marshals si Volante papasok ng aeroplano. Kahit pa marami din sa mga balikbayang pasahero ang nag-aabang na makita siya ng personal. Sa second floor ng business class ito nakaupo, kaya nakahiwalay sa nakararaming pasahero. Nang mag-stop over ang aeroplano sa Nagoya, Japan, unang pinababa ang mga nasa first class gaya ni Volante. Una rin pinasakay sa aeroplano na maghahatid sa amin sa Maynila. Pagdating sa NAIA, ang sangkaterbang security personnel na ito ang naging palatandaang dumating na sa bansa ang kontrobersyal na dating Agriculture Undersecretary. Hindi ito nakaposas gaya na inaasahan. Naka-wheelchair, mas maputi na ang buhok at nangayaya. Dinerecho siya sa Immigration Department ng NAIA para iproseso ang kanyang arrival document. Turned over siya sa NBI. After clearing immigration, he was brought to the immigration office for the proper processing of Mr. Volante, who is a deportee. Importante ho dito, former Yusek Volante is safe. Dito nakuna ng kamera na may idinadaing si Volante. Mr. Volante, nagpakuha ng tubig ang tubig. Nakapain na may mula ito. Nagpakuha ng tubig. Si Freddy Sample ang head ng immigration ang nagbigay ng tubig. Sa puntong ito, inakay na si Volante palabas ng kwarto. Makalipas ang 2 taon, sa wakas, nasa Pilipinas na ang taong hinihintay ng marami. Ang tanong, masasagot na nga kaya ang mga tanong tungkol sa umunoy paglustay ng fertilizer fund na dapat sana ay sa mga magsasaka. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mahigit 700 milyong piso po ang halaga ng pondo na sentro ng tinatawag na Fertilizer Fund Scam. Sino-sino nga bang nakinabang sa pondong yan na dapat sanay sa mga magsasaka na punta? Nakatutok si Maki Pulido. Maraming politiko ang nabahagian ng pondong pambilisanan ng abono ng mga magsasaka. Ayon yan kay dating Senador June Magsaysay na siyang nanguna sa investigasyon ng Senado sa Fertilizer Fund Scam. Ang pera ibinigay bago mag-eleksyon noong 2004. Mahigit 100 kongresista, 53 gobernador at 23 mayor. Sabi ni Magsaysay, iba't ibang halaga ang natanggap ng mga kaalyado ng administrasyon. Pero aminado siyang ang iba na sa listahan pero nagamit lang ang pangalan. From the DBM, it goes to the DA, no? Yun sa DA, national yon. Punta na sa mga regional. Then from the regional, punta na sa mga governors or mayors. Pero sa tingin ko, pagdating sa local, cash na yan. 30% goes to the politician. And then, I think 20% sa runner. Nakasaad sa sulat na ipinadala ni dating Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante sa mga politiko na ang naturang pondo ay para sa mga farm input. Pero ilan sa mga binigyan ng pondo na para sana sa mga magsasaka napunta sa mga kongresista ng Metro Manila, mga lugar na wala namang sakahan. Dati nang umalma si Makati Congressman Teddy Boy Locsin. Nasa listahan nga raw siya pero wala naman siyang natanggap na pera. Si Quezon City Congressman Annette Daza naman may natanggap daw na 3 milyong piso. Pinambili raw ito ng shredding machine at ilang hammer mill machine na inilaan sa Payatas dump site. The PSDA who approached me, we suggested instead if they want to give projects, they can give it to Payatas dump site in form of a shredding machine which is urgently needed in that area. Hindi lang mga politiko ang nakinabang sa pondong pang-abono, kundi pati raw mga non-governmental organization. Ayon sa special audit ng COA, 843 million pesos ang ibinigay ng Department of Agriculture sa may 18 mga NGO, tulad ng People's Organization for Progress and Development Foundation na nakatanggap ng 48.2 million pesos. Pero sabi ng COA, sarado na ang ibinigay nitong address.
48.2 million pesos din ang ibinigay sa Philippine Social Development Foundation. Hindi mahanap ng COA ang address na ibinigay nito. Ang ombudsman, pinadalhan na raw ng order si Bolante para magsumite ng counter affidavit. Ayon sa ombudsman, pipilitin nilang matapos sa Enero ng susunod na taon ang preliminary investigation sa fertilizer scam. Kung magugunita, isang mamamahayag ang isa rin sa mga unang nagbulgar ng fertilizer fund scam, si Marlene Esperat. Pero Marso noong 2005, sa harap mismo ng kanyang mga anak, pinaril sa ulo si Esperat. Nakipulido, nakatutok, 24 oras.